At we're watching the market. Wala pa akong report eh. Wala pa akong report of arrest eh. That's why we intend... Mga kabanat, parang good news ito, no? Itong ginawa ngayon ni DOJ Secretary Remulla. So dahil parang sa akin ay parang good news ito, no? At parang nakakaano din, palakpakan natin ito mga kabanat. Kasi alam natin na itong ginawa niya ngayon dahil nga sabi niya nga, this is the beginning. Ipag ganun pa siya eh, di ba? May ganun-ganun. Lagi naman yan si DOJ Secretary Remulla, no? Ganun. This is the beginning, di ba? Kasi yung mga smuggler na nagsasabotahe sa ating pamahalaan, no? Para sabi nga ng ilan, para ipin down itong si President Bongbong Marcos. Ginagawa kasi ngayon ng ilang mga malalaking negosyante na sinisikap para maibagsak itong popularity ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pilit nilang sinasabotahe yung ating ekonomiya, lagayan na itong sa bigas, asukal, sibuyas, no? At marami pang iba ngayon na gusto nilang isabotahe para masiraan pati yung ano ngayon, no? Para masiraan. So ngayon, nakita na nila na kung sino yung mga tao na ito at sabi ni DOJ Secretary Remulla dito mga kabanat, maaari na nilang sampahan ng kaso at sana lang, no, hingin natin makatotohanan itong gagawin nila at makikita natin yung mga taong yan ay magdusa talaga sa kanilang gahaman, no? Parang gustong kumita pero parang sa pamamagitan ng dual purpose, kumita na, masiraan pa yung isang pangulo, no? Kasi parang lumalabas daw na itong ating President Bongbong Marcos gustong ibaba, no, sa pamamagitan ng kasi once nga tumaas yung bilihin ng bigas, lalo na sa part ng bigas diyan, pag sobrang taas yan, na nawawala yung popularity ng ating ang isang tao. Kaya yan daw ang sinisikap nila. Nga lang yung mga kasama ni President Bongbong Marcos ay may ginagawa ding hakbang. Ngayon mayroon silang panukala na ang presyo ng palay ngayon ay parang nasa 23 per kilo at yung hindi pa dry ay nasa 19. So maganda yan, no? Alam natin yung mga magsasaka ngayon medyo natutuwa. At least may ano na sila, yung mayroon na silang nakikitang halimbawa hindi pa sila nakatanim ay nakikita nila yung kikitain nila. Maaari na. Ay, hindi kagaya nakaraan minsan nasasabi baka mamaya paggapasan, bumagsak na naman ang presyo. Pero ngayon, parang nakikita nila. So, panoorin niyo itong maiksing video, itong sinabi ni Remulla patungkol sa maaring makakasuhan ng mga nagsasabotahe sa ating bansa. Akyat ka naman, Titing. Hopefully, yan. This is the beginning. No? This is just the beginning of the cases to be filed. And this is for hoarding and profiteering. Two violations of law that were committed by those who are the respondents in this complaint filed by the NBI. Ano to? Ito yung sa sibuyas, no? Tandaan natin yung tumaas nga yung sibuyas na hanggang 700 piso, 750 pesos per kilo. Dito, ito na ngayon ang umpisa ng pagbibigay namin ng reklamo ng publiko na sa mga batas na nilabag ng mga taong kasabwat dito sa pagtataas ng presyo ng sibuyas. Ito rin. Indian, ikaw na muna, ano? The particulars are with Undersecretary Geronimo C. Okay. Di marinig yung mga tanong ng media? Hello, ano? Hindi marinig mga kabanat? Hindi marinig? Nangyari sa inyo? Hina. Tech support. Wala eh. Feedback. Tech support. Ito nag-feedback, i-skip na lang natin yan dahil nga medyo na-delete sila dyan eh dahil nagkaroon nga ng feedback. Hanggang ano yan, hanggang economic sabotage yan. Pero ito, hoarding, profiteering, price manipulation,
marami pa kaming tinitingnan ng mga libro, mga violations ng ating law statutes na considered economic crimes in this country. Kaya ito po yung aming, ito'y simula pa lang, sapagkat ito'y tuloy-tuloy namin gagawin hanggat maging malinaw sa lahat na hindi po pwedeng ginagawa ng price manipulation sa ating merkado. Tapos sir, maski po mga opisyal sa gobyerno kasama po? Kasama ang mga opisyal sa gobyerno rito, sapagkat ang tingin namin, sila po ay talagang lumalabas na mayroong pong sala sa pagkakataong ito. At hindi pa, ito'y simula pa lang, marami pa hong kasong ipa-file at tuloy-tuloy po yung investigasyon ng NBI. Sir, kumbaga sir, sa kasalanan sa taong bayan, gaano pabigat po yung kumbaga kasalanan dito po mga public officials na nakibahagi dito mga po sa smuggling at price manipulation? Mabigat kasi ang kasalanan natin yan kasi ang ating pong katungkulan ay tungkulin ay ingatan ang kabutihan ng kalagayan ng bawat isang mamamayan sa Republika ng Pilipinas. Pag tayo po'y lumabag dito at tayo po'y nasangkot sa mga disenyo na nakakasama ng buhay ng tao, nakakasama ng antas ng buhay ng tao dahil sa mga pangyayari, ay mananagot dapat ang taong gumagawa nito. Sapagkat ang katungkulan po na nasa gobyerno ay maglingkod ng buong husay at katapatan sa lahat ng mamamayan ng Republika. Okay, yun naman yung mga ating... So yun, mga kabanat, no? Ang maiksi lang kasi yung press conference ni Remulla, no? Hanapin, tapos, ito yung kasunod niyang sinabi. At we're watching the market now para sigurado na hindi tayo dadali ng mga tao na gusto mag-manipulate ng presyo sa merkado. Ano talaga to it is a balancing act that we have to play, but we cannot allow people to take advantage and do this market manipulation kasi pag sobra na, pag talagang ganyan na yung lumalabas, it already becomes absurd that we allow this to happen. Laissez-faire is laissez-faire, but there's a limit to it. Tama. Sir, other topics. Okay. Sir, yun nga po, yung Friday, na-arrest po yung na wanted. Yun lang hinihintay ko. Wala pa kaming report of arrest. Pero sir, ganun pa rin po ba yung... Sino to? Na mabigay yung report of arrest sa amin. Kasi nga, para we can move forward with the cases. Yun lang hinihintay ko. Wala pa kaming report of arrest. Pero sir, ganun pa rin po ba yung sitwasyon? Yung amin na pamilya, ayaw na talaga na ipagpatuloy yung... Meron tayong theory dyan. No? Meron ka na laging private complainants. At meron kang interest of the state. Kahit na ang private complainants ay ayaw na magharap ng kaso, ngunit ito'y hinawakan na ng Estado, malamang at marahil, pwede pa rin ituloy ng Estado kung nandiyan ang ebidensya. Yun, crime against ano to against, parang, ano ba tawag dito? no, parang ginawa nila kay, mga kabanat, no? Kahit yung, like, bantag, no? Ginawa nila kay bantag na hindi naman, wala naman nag-file talaga Ang nag-file lang yung Estado, no? Para maging makonvict itong si bantag, no? At ngayon nga mayroon warrant of arrest, hindi natin alam kung sana. So yun mga kabanat, sana no, itong sinabi ni DOJ, SOG, Remulla ay makatotohanan kung gaano kabilis yung pag-prosecute nila kina Bantag at Teves ay nasahan natin mga kabanat. Ganon din kabilis sana mag-prosecute sila dito sa mga nag-i-smuggling at nag-price manipulate sa ating bansa na hindi maintindihan na pinapalabas nila na kulang tayo sa yung bigas ngayon, no? Napakataas. Kahit sabihin natin naka-price cap tayo nasa 40. Ilang 40, 45. Mataas pa rin 'yan mga kabanat Isang kilo halos isang pamilya, tatlong tao o apat sa isang bahay hindi kaya sa isang araw ang 1 kilo. Was na kung Amerikano ka. Amerikano hindi kumakain ng kayang mabuhay na hindi kumakain ng bigas sa loob ng isang araw. Minsan hindi pa kumakain yan, tinapay lang. Pero Pinoy tayo Ang Pinoy, hindi yan mabubuhay, hindi yan kaya ang katawan na hindi kumain ng kanin sa loob ng isang araw. Kahit isang araw, kumain ka ng dalawang
dalawa sa isang araw, ay medyo manghihina ka pa rin. Talagang ang 45, medyo mabigat pa rin. Pero alam naman natin, dahil patagal ng patagal yung mundo, patanda ng patanda, doon naman talaga yan pupunta. Tataas na tataas naman talaga. Kasi isipin mo, nung una, nung pinanganak kayo, natandaan nyo siguro kung magkano kilo, no? So ngayon, kita natin, no? Ay tumataas talaga. Habang tumatagal naman talaga, ay tumataas yung bilihin eh. Alam naman natin yan eh. Pero yung biglaan, medyo nakaka-alarma yan. Yung parang pagising mo, natutulog ka lang ngayon, pagising mo kinabukasan, nagugulat ka lang, yung presyo na ganyan ay biglang ganun kataas. Ayan ay price manipulate talaga. At kailangan may nagot yan. Sana, no? Ang maganda yung pahayag ni SOG Remulla. Sana mayroon tayong maaasahan dito. Na kung gaano sana kabilis yung pagbira nila doon sa nagkasala na laban sa mga, digamo, laban sa mga lapid. No, di ba? Si Bantag, si Tevez ay talagang ang bilis nilang na prosecute yun. Ang bilis nilang ano yung kaso. Sana ganun din kabilis dito. Kasi may mga ebidensya at tumulong pa itong mga congressman at senador natin sa pag-iimbestiga dito sa Senado. So sana asahan natin na hindi ito tatagal at magkaroon talaga ng sampulan dito. Kasi pag hindi ito hanggang ano lang, may something talaga. At alam naman natin na involved dyan, napakaraming involved dyan na mga nasa gobyerno. Napakaraming involved dyan sa gobyerno. Hindi lang yung masasabi mo na talagang dami yan. Alam naman natin sa gobyerno may kakayahan, may pera yan. Maaring kaibigan ni Juan de la Cruz. Sana hindi yan mangibabaw. Tutuloyan talaga. Kapag nakita na nagkaroon ng pagkakasala, no? Nakikisang ayon, kahit bumigay ka ng, kahit binigyan mo ng pabor yung na yan para makontrol yung, yan ay part na kasalanan. Dapat niyang pagdusahan. So asahan natin yan mga kabanat na itong si Remulla ay gagawa ng madaling solusyon dito para matigil na itong price manipulate ng kasi gusto nila talagang kumita lalo na Disyembre ngayon, no? Talagang volume yung bilihan ngayon dahil Disyembre. So yan muna video mga kabanat, see you next video.